Tapos na ang 2024. Ngayon ay bagong taon na. So, ang isa ho sa ating dapat ay pag-usapan at gusto ko rin malaman kung ano inyong pananaw at observation sa nakalipas na taon o nakalipas na 2.5 years ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o mas kilalang PBBM. Okay? Kayo na mga followers ko, subscriber at viewers sa buong mundo, karapatan po ninyo na magbigay ng mga reaksyon, paniwala, pahayag. Sa tingin ba ninyo, naging matagumpay si Pangulong Marcos sa nakalipas na 2 taon at kalahati, hindi lang ang 2024, sa isyu ng pagpapairal ng foreign policy, national, internal, external security, economic policy at prinsipyo, posisyon tungkol sa West Philippine Sea Exclusive Economic Zone, infrastructure project, pag-handle sa food security program, ayuda program, okay? Mga development sa mga iba-ibang rehiyon, pag-handle sa mga kalamidad tulad ng typhoon, volcano eruption, at iba pa. Ano ang inyong masasabi dyan? Marami ho nangyari, ginawa, nagawa, at ginagawa. Kasi ang isang pangulo ng bansa, mahalaga yung ang kanyang nagagawa at ginagawa ay nararamdaman ng taong bayan. Kayo, nararamdaman ba ninyo ito? Okay? Pero siyempre, expected ko na kapag kayo ay anti-Marcos, iba ang inyong sasabihin. Pero sana ay maginoo or katanggap-tanggap na basihan ng inyong pagsagot kung naging masaya ba kayo o hindi. Sana walang personal na atake kasi hindi naman ho yan kailangan natin. Dahil tayo ay Pilipino pare-pareho. Iisa ang bansa. Dapat lahat tayo nagmamalasakit. At hindi po mamasamain. Ako naniniwala. Sa tagal ko na ho sa media at ilang taon na rin ako bilang political vlogger. Okay? Hindi mamasamain ng Pangulo at ng Malacanang kung magiging wake-up call o constructive ang inyong mga sasabihin sa kanyang ginawa, performance sa nakalipas na taon. Pero hindi naman katanggap-tanggap kung sasabihin yung walang ginawa. Ibig sabihin yan, anti-Marcos kayo. Imposible namang walang nagawa. Kalokohan yan. Okay? At hindi rin naman ho, pwede na sabihin nyo, nagawa ang lahat. Kasi walang perpektong tao. Kahit na anong gawin natin, meron pa rin negative. Normal lang sa buhay ng tao yan. Ano man ang ginagawa natin, may baser. May mga oposisyon. Basta constructive naman, wake up ko lang dating, okay lang. Pero pag hinaluan nyo ng personal, dahil inggit kayo, dahil may galit kayo, o dahil gusto nyong palitan ang kanyang liderato, ay hindi ho maginooang at katanggap-tanggap din at hindi magiging professional ang reaksyon. Pero kung ikaw ay Pilipino, pro-Marcos, o pro-people, pro-Philippines, ay ikaw yung siguro yung makapagsasabi ng katanggap-tanggap na reaksyon. Kung hindi kayo kontento, sabihin nyo sa tamang paliwanag. Kung kontento kayo, sabihin din ninyo. Ganun lang po yun. Kung kayo naman ay talagang walang nakita o ayaw nyong makita, dalawa lang yan eh. Ayaw makita o talagang walang nakita. Nabulag, nabingi. Sa mga nangyayari, aba alam na ng tao kung ano inyong sasabihin. Pero inuulit ko, walang presidenteng 100% nagawa ang gusto ng mamamayang Pilipino. Kahit nagawa niya, may mga oposisyon pa rin. Merong sisira pa rin. Kahit ho sa malaki mga bansa, sa Amerika, napakayaman ng Amerika, superpower. Pero ano mang ginagawa ng presidente dyan, meron pa rin oposisyon. Pero light lang. Hindi masyadong brutal. Hindi katulad dito, hindi naman ginagawa, binibintang pa. Hindi na nga sila pinapatulan, naninira pa. So, di ba? Yun na yung galaw eh. Pero tayo, yung Marcos loyalists, Marcos supporters, independent o silent majority, kayo po yung mas kapanipaniwala ang magiging
pananaw, constructive criticism, at kung ano man ay palagay ko ay kapupulutan ng aral. Kasi alam nyo, namomonitor ng Malacanang ang ating mga topic araw-araw sa aking mga channel. Hindi lang po yung pag-broadcast ko sa radyo at telebisyon, pati dito sa Mike Abi Opinions channel at MA Pinoy TV, nakakarating sa Malacanang. Alam ng mga taga Malacanang kung ano nangyari. Kaya mahalagang ma-monitor nila kung ano ang feedback, ano ang tugon, ano ang masasabi ng mga Pilipino. Kaya naman tinatanong ko kayo, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi kasama ang mga Pilipino sa abroad, OFW kayo, o nagpalitan ng citizenship pero mayroong 100% pa rin pagmamahal sa ating bayan, sa ating bansa dito sa Pilipinas, pwede rin po kayo. Mahalaga at kailangan ng gobyerno ang feedback o ano ang masasabi ng taong bayan sa nakalipas na taon or 2.5 years. 2.5 years na po, sarado si Pangulong Marcos. Kasi, kaya mahalagang malaman nila yan kung ano man, positive o negative, mag-a-adjust sila sa susunod na, ilan yan? Mga 4 na taong mahigit pa o 4.5 years pa before yung June 30 ng 2028 kung saan doon magtatapos ang kanyang term. Okay? Yung isang political laban sa kanya o ng mga Duterte o kung sino man, alam na natin ang galawan dyan. Pero mahalaga yung performance kasi nakasalalay ang ating kinabukasan. Nakasalalay ang development at kaunlaran ng ating bansa sa ginagawa ng Pangulo at ang kanyang mga policy. Kaya mahalaga naman tayong may-ari ng pera, tayong nagmamahal at nagmamalasakit bilang Pilipino sa ating bansa. Mahalaga tayo ay merong boses, meron tayong idea, meron tayong nakita o naramdaman sa ginagawa ng isang Pangulo. At yan ay malalaman lang kung kayo ay magsasabi ng totoo. Di ba? Actually, hindi lang ito aking channel. Marami mga channel, naging sa mga media, news organization, news ang mga topic, minomonitor yan ng Office of the President. Dahil gusto nga nila makuha yung feedback kung ano man. Kung yung matatandaan bilang halimbawa, di ba nang bago niya pinirmahan yung budget ng December 30, anong sabi niya? Salamat sa mga mamamayang Pilipino dahil yung kanilang mga idea at kanilang mga sinabi ay nakatulong sa kanyang desisyon. O di ba? Anong ibig sabihin nun? Nakikinig ang Pangulo, namomonitor niya ang mga feedback, ang idea at sinasabi ng mamamayang Pilipino. Kaya naglakas siya ng loob na panindigan na ano ang maganda at ano ang gusto ng taong bayan. Anong gusto ng taong bayan? Ibalik na number 1 sa budget ang education sector. Ginawa yun, inalis ang sobrang budget sa Department of Public Works. Binito, tinanggal ni Pangulong Marcos ang ilang provision ng General Appropriation Bill na naging General Appropriation Law 2025 budget, national budget, dahil yun ang nakita niya at nabasa niya na sinasabi ng mamamayang Pilipino na panindigan kung ano ang tama, alisin ang mga pinagdududahan, alisin ang mga posibleng magamit ng mga politician. Ano yung tinanggal? 179 billion na insertion. Di ba? Tinanggal ng Pangulo. 26 billion ang tinanggal sa Department of Public Works. Inilipat sa ibang nangangailangan tulad ng education sector. Yan ang sinasabi ko bilang pagpapatunay. Kaya mahalaga. Kung hindi nyo naintindihan pa, pwede nyo reviewin ang aking topic at ang aking sinasabi rito para lalo nyo maintindihan kung bakit kailangan tayo mag-react, kailangan kayo magsabi kung okay o hindi ang performance ng Pangulo. Kasi nadidinig kayo, pinakikinggan kayo. Please like and share ng ating mga video.